ang KKK by Jeng and Otep. And of course, solo vlogger, ngayon yung Ate Jeng today. Of course, kitang-kita naman na nakasteady yung ating camera po. Ayan, sobrang excited ako ngayon sa ating vlog kasi first time kong gagawa ng empanada. At ang ating magiging empanada filling ay ang napaka-social na lapu-lapu from Canipo Island. O diba? From Palawan pa to. Yan, pasalubong pa yan ng team dagat na nanggaling sila noon sa Palawan. Ang raw fish naman pwedeng i-stock sa refrigerator. Basta frozen siya, good for 8 months naman yon. Kaya, kailan lang naman yon. So, goods na goods pa talaga to at sobrang bango, sobrang sariwa pa ng ating fish. Ayan, mag-start na tayo sa ating empanada dough. Medyo matagal-tagal din kasi ang proseso na to. Napakasimple lang naman, medyo matagal lang talaga. Ayan, mag-start tayo sa ating 1 1/2 na all-purpose flour. Ayan. Pasensya na sa mga tunog-tunog ng aking dogs kasi nandyan lang yan sa likod. Tapos mayroon tayong 2 tablespoon na sugar. Supposed to be confectionery sugar to. Eh, since wala naman akong confectionery sugar, ito na lang sugar natin. Ayan. Pwede naman tayo mag-adjust, pero confectionery sugar talaga yun. Tapos meron tayo ditong salt. 1 teaspoon lang na salt. Actually, wala pang 1 teaspoon to. Ayan o, pink salt. Okay, halu-haluin muna natin. Next naman ay ilagay natin ang ating dalawang fats. Etong oil natin, o cooking oil. Any cooking oil, 4 tablespoons. 4 na kutsara po yan. Halu-haluin lang natin. Tapos, meron din tayo ditong 4 na kutsarang unsalted butter. Ang ginagamit ko yung Magnolia Gold. Yan. Hindi naman yan advertisement, pero yun nga, yun ang ginagamit ko. Halu-haluin lang natin ng tinidor para mag-mix yung ating butter. Yan, ganyan lang kasimple. Wow. Ang ating dough. Natututunan din naman natin ang mga bagay na hindi natin alam sa panunood, pagre-research, and etc. etc. Marami na pong paraan ngayon. Yan, i-mix natin. Ganyan lang po. Tapos, meron tayo ditong, ito yung ating mga liquid. Isang itlog. Batihin lang natin ng konti. Hindi naman yung sobrang bating-bati. Yan. Ang cute ng aking mga lalagyan, oh. Papansin sa mga lalagyan. Nakakatuwa kasi yung iba, napapansin nila guys, kung napapansin nyo, iba-iba yung aking mga lalagyan. Mga Japan surplus po yan. Meron kasi akong kaibigan na sige ang alok sa akin ng mga ganyan tuwing meron siyang mga online selling, syempre. Support tayo, of course. Yan. Tapos, meron tayo ditong isang mixture ng 2 kutsarang ice cold water with 1 teaspoon na vinegar. O, yan daw po yung secret para maging matibay, hindi maganda punit-punit yung ating dough. O. Yan, huwag nating biglain. Baka naman lumata. Wow, lumata talaga. Haluin lang natin. Ching! Dito natin malalaman kung sakto ba ang binibigay na mga sukat ng ating mga mga chef online. Ayan. Busan natin lahat kasi mukha namang sakto. Yan. Kapag na-mix na po, na-mix na ito, hindi pa nga pala. Hindi pa.
Pag mix na ng ating tinidor, ay simulan na nating i-knead o imasa. Pero hindi natin dapat i-over-knead. Ito pong kamay ko ay nahugasan ko na po. Kailangan malinis po ang inyong mga kamay kapag nag-knead po kayo. Hindi naman na po natin kailangan ng sobrang knead. Pero meron naman ako dito sanang lagayan. Pang, yung silicone mat para sa pag-knead. Pero ang first kasi natin dito, ganyan lang. Ganyan lang. Kailangan lang natin siyang i-mix. Hindi natin siya i-over-knead. Ganyan lang. Hirap pala mag-knead ng nakaupo. Sige, tayuan natin. Sana kita nyo pa ang ulo ko. Pero feeling ko hindi na. Yan. Upuan na lang natin. Yan. Hanggang sa mag-mix lang yung ating mga ingredients. Kapag nag-form na siya ng bilog, konti pa. Yan. Yan, nagpo-form na ng bilog ang ating i-form na natin ng bilog, tapos i-rest natin ito sa chiller for 30 minutes or 1 hour. Kasi kailangan mag-settle siya, mag-set. Yan. Tada! Okay. Yan. Yung ating bilog na dough ay lagyan lang natin ng cloth na malinis po. Yung gamitin natin ay, akong ginagamit ko talaga sa mga ganyan ay lampin. Mga lampin ni Otep na nakatabi. Yan. Tapos i-rest po natin ito for 30 minutes up to 1 hour. Hintayin lang natin na mag-set. Ilagay natin sa ref. Yan guys, while waiting doon sa ating dough na siniset pa natin sa ating chiller, syempre i-prepare naman natin ang ating empanada filling. Hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano ito gayat-gayatin. At eto naman ay hihimay-himayin natin. Jaran! O diba, magic. Ang bilis. Ayan guys, igigisa lang natin muna to. Eto na yung ating lapu-lapong hinimay-himay. Tingnan nyo naman, napakadami, napaka bango. O, ayan. Mukhang kukulangin yung ating dough. Pero, pwede naman kasing ilagay ito sa ref, tapos gawa na lang ulit ako ng dough bukas. Ayan guys. Gawin muna natin, igisa muna natin, para naman mapalamig natin. Kaya medyo matagal talaga ang proseso ng pag-iempanada. Kasi, etong igigisa nating filling, nako, ito ay ating palalamigin pa bago natin ilagay sa ating dough. Ayan guys, dito na lang tayo sa loob ng bahay magigisa kasi medyo madilim-dilim na rin sa labas. Igisa natin ang ating olive oil. Yan, tara! Mainit naman na ang ating kawali. Igisa na natin ang ating bawang. Sibuyas. Ayan. Ilabasin lang muna natin ng konti ang katas. Hindi naman natin susunugin. Para lumabas lang muna yung aroma. Wow. Mainit nga lang talaga guys dito sa loob ng bahay. Kasi hindi naman ako pwedeng mag-electric fan ng may kalan. Ayan. Susunod sa labas na ako magluluto. Pag maaga. Late na rin kasi eh. O, ayan. Ilagay na natin ang sabay. Ang carrots at ang ating patatas. Ayan. Lagyan natin ng konting tubig pag natuyo. Pero parang iprito-prito muna natin ng konti
Pag natuyong-tuyo, tapos hindi naman siya kayang palambutin ng sarili niyang katas, lagyan natin ng konting tubig. Ayan, hinaatin ng konti para naman hindi masunog ang ating patatas. Ayan, yung iba yung patatas kasi niyan, konti lang, parang extender din ng ating fish. Pero ang dami naman ng ating fish. Tingnan nyo naman, ang dami. O, diba? Lagyan muna natin ng konting tubig. Ayan guys, lagyan muna natin ng konting tubig ang ating gulay. Kasi hindi niya naman kayang palambutin ang kanyang sarili. Kailangan niya ng tulong ng ating sabaw. Pero later on, kailangan matuyo yan. Dahil syempre ang empanada, kailangan hindi basa yung ating filling. Kailangan tuyo. Lagyan natin ng asin. Para may lasa na yung ating gulay agad. Tansya-tansyahin lang natin yan. Tapos lagyan na rin natin ng white pepper ito. Tapos mamaya pag nilagay natin isda, parang layering ba? May lasa na rin ulit na ganito. Lagyan na natin ng mga spices. Garlic powder, granulated garlic. Garlic granulated or granulated garlic. Tapos syempre lagyan natin ng cayenne pero may konting sipa ng anghang. Gusto ni Otip yung ganun eh. May konting cayenne. Yan. Takpan natin at hintayin natin lumambot ang ating mga gulay bago natin ilagay yung ating fish para naman hindi masyadong masunog yung ating fish. Ay, ma-overcook. Kasi steamed na yan eh. Luto. Ayan guys! Tada! Malambot na po ito. Medyo nanunuyo-nuyo na rin. Ilagay na agad natin ang ating lapu-lapu. Kaya lang, hindi ko lang alam kung baka mayroong mga pinong tinik ito. Sa labo ng aking mata. Lagyan muna natin ulit ng asin. Kasi yung fish, matabang pa yan. Hindi ko naman nilagyan yung kanina ng asin dahil nga, ano yan, steam. Lagyan natin ng konting lasa. Saka syempre, lagyan ulit natin ng garlic. Sarap talaga na to guys. Ang healthy pa niyan, lalo ng cayenne. Yan, konti lang. Kasi manghang din yan eh. Tapos, white pepper, of course. Yan. Pasensya na sa nag-iing-ing na muning. Ayan. Inhit po yung isa naming muning. Mga girl lalo kasi. Ayan. Tingnan nyo po ito. Napakasarap na agad ng amoy. Yan. Hindi naman natin dinamihan masyado yung ating mga gulay. Pwede nilagyan natin to ng iba pang gulay. Katulad ng mga celery, mga bell pepper, kung ano-anong gusto nyo. Kaya lang, ang sa akin kasi, kaya hindi ko siya masyadong nilagyan ng gulay. Para kasi, ma-feel talaga namin yung lasa ng lapu-lapu. Okay na to guys, kasi piprito pa naman yun eh. Para ma-feel talaga namin yung lasa ng lapu-lapu. Hindi siya ma-overpower ng mga gulay, di ba? Parang accessory na lang dito yung gulay. Ayan. Napaka mamahali naman tong empanada natin na to. Lapu-lapu ba naman yung palaman? Di ba? Ang usual na fish empanada kasi ay tuna. Karaniwan. O, sa atin lapu-lapu para mas kakaiba. O, yan. Palamigin lang natin to guys. Okay na to kasi ipiprito pa naman to. Yan, palamigin muna natin bago natin ibalot sa ating dough. Okay, balikan ulit namin kayo. Ayan guys, medyo malamig na rin ang ating filling pero hindi sobrang lamig. Ayan, may tinik. Sabi ko na eh, may iiwang tinik eh. Kailangan pala tingnan ko muna ulit. Hinay-hinay lang kayo mamaya ni Otep sa kain ha. Meron palang tinik na naiwan. Nakikita naman, madali naman makita. Ayan guys! Ito na yung ating dough. Ibilugin natin na, bilugin. Anuhin natin ng pahaba. Yung parang cucumber. Paikutin natin ng pahaba. Hindi ko sure kung medyo magiging perfect itong ating mixture. Pero ito pong mixture natin ay nakabase po ito sa isang
sikat na chef sa ating YouTube, sa YouTube of course. Kasi first time ko naman itong gagawin. Kaya titestingan natin kung okay to. Yan. Hatiin natin. Siguro mga 10. Yan. Habain natin. Tapos hatiin natin sa 2. Pantay. Kailangan pantay. Para magkakasing laki yung size. Para malambot. Ano ba natin siya mahati ng ng 10? Kailangan 5. Oh, yan, di ba? Ito kailangan 5. 1 2 3 4 5. Okay na yan. 1 2 3. Parang laki to 1 2 3 4 5. Bali na malaking dulo. Yan. Wala kasi ako yung plastic na panghiwa. Kaya tinidor ang ating gamit. Panghati lang ng ating, pang-divide lang naman yan. Yan. O diba? Yung iba kasi to guys, tinitimbang talaga. Eh since hindi naman tayo chef talaga na nag-aano talaga ng timbangan. Okay na yan. Tapos bilugin natin. Bilugin natin para magpantay. Kailangan magkakasing laki sila. Wow. Para namang napaka-perfect ng sukat ko. Matrabaho rin talaga to. Pero masarap. Yan. Ang mga pagkain naman talaga kasi patience ang ang kailangan. Patience is virtue. Yan, bilug-bilugin ko lang to guys. Tapos balikan ko kayo. Pag nabilog na. Yan guys. Nabilog-bilog na natin ang ating mga dough. Tapos, gawin natin, i-flat natin. Dito na natin i-flat. Pag hindi natin ma-flat ng maigi, kailangan pa natin tong rolling pin. Ilagyan ko ng oil kanina to. Yan, tingnan natin. Kung kakailanganin pa natin. Kasi medyo dumidikit. Siguro dahil kailangan ko lagyan ng ng ganun. Yan. O, diba? Na-flat na natin. Isa na. Nipisin natin ng konti para lumapad. Yan, matibay nga siya. Pwede nga to kahit kamay iyo. Tapos baka hindi naman natin maano. Yan. Subukan na nating lagyan ng palaman, guys. Siyempre, testing to Kung malambot or kung ano ang ating dough. Testingan natin. Siguro mga 1 kutsara. Kasi parang ang liit niya. 1 kutsara muna. Wow! Parang na ako na-excited. Ayun, meron na naman tinik. Yan, sabi ko sa inyo, makikita ko yung tinik Yan. O, diba? Tapos, tiklupin natin. Banat-banatin, tiklupin. Huwag kang mapupunit. Pag napunit ka, may sobra. Yan. Ay, hindi ko na pala kailangan tong kasi dumidikit pala siya, kasi soft pala to. O, diba? O, soft pala yung aking, subukan ko nga kung ganitong, kayang ikutin. Ikutin na lang. Di maganda? Not so beautiful. Pero at least nakalock. O, diba? Yan. Wow! Wow! Nakabuo rin ang empanada! O, diba? Ito daw ay magiging crispy empanada. Tingnan natin mamaya. Kasi yung ganitong mixture, sabi ni Simple, ni Chef Simple, ay malutong. O, di ba kailangan natin subukan? Yung mixture na to, yung sukat niya na to, ay malutong. Malambot lang siya tingnan, pero pag naluto, malutong. Yan. Ganyan na. Hindi na natin sarhan ng tinidor. Kasi okay na, Ganyan na lang. Yan. Yan. Bakit pa lang nabubutas?
Sa bagay, bubutasin nga ng tinidor yan eh. Sabi, butasin daw ng tinidor. Kusa naman siyang nabubutas. Butasin daw ng tinidor para hindi sumabog. Ganun na ng tinidor pala yon kapag piniprito na. Para daw hindi sumabog. Kasi, may tendency na sumabog yung laman kapag habang piniprito. Hindi ko na pala kailangan ng rolling pin kasi malambot naman. Diba? Parang sakto lang siya sa isang kutsara. Wow! Malalaman natin ngayon kung masarap talaga ang ating dough. Pero napakasarap ng feeling, guys. Kasi syempre tinikman ko na to. So baka naman sobrang dami na. Siksikin natin. Ay, napupunit naman. Hoy! Chef ha. Sinisipa ang kinopyahan. Yan. At kailangang dikit-dikitin lang ng ganun. Ang pagsasara. I-fold. Folding. Ay, nabutas! Siksik! Wait lang. Carry natin yan. Alam niyo naman ako. Walang pwedeng makapigil kahit palpak. Oh. Di lang talaga mukhang empanada. Si Daddy dito matawa na naman sa likod ng camera. Kasi yung itsura niya hindi yata mukhang perfect na empanada. Malalaman natin mamaya pag naprito. Wow. Pero ito ka-perfect naman, oh. Bakit yung isang hindi maganda yung pagkakagawa ko? First timer, ganyan talaga mga first timer. Oh, 'di ba? 2 down. Balikan ko kayo pag natapos ko na, guys. At mahaba-habang gawaan ito. Pag may mga punit-punit naman, ipapakita ko naman sa inyo yan. Hindi ko naman itatago. Ang mahalaga, makain namin ito ngayon. Dahil gabi na. Yan, balikan ko kayo, guys. Yan, guys. Dito na tayo sa last nating empanada. Medyo konti pala yung ating dough. Yung ganung sukat pala. Sobrang konti. Ang dami-dami nating medium size tong ating empanada. At medyo nabubutas ang aking dough. Ayan, nakita nyo naman. May lumalabas. I don't know kung anong ating problem. Bukas, maghahanap ako ng ibang reference for the dough. At titingnan ko kung anong difference, of course. Kasi ito, ang dami pa na to. Oh. Madami pa eh. Sayang naman. Gawin pa natin tomorrow. Pero ito, na-survive naman ang 10 piraso. Maraming lumpia dapat dyan. Ilumpia. Pwede rin ilumpia. Pero hindi. Hindi natin titigilan tong ating dough. Kasi ito, hindi siya perfect. Yung mixture na yon. So, marami naman akong harina dyan. Marami akong ingredients dyan. Bukas, ipapakita ko ulit sa inyo. Tapos, tapos naman na yan. Mas makotik na yung aking gagawin. Kung ano yung magiging sukat ng another dough na gagawin ko. Siyempre, hindi ko na ipapakita sa inyo yung procedure. Ilalagay ko na lang sa gilid yung sukat. Tapos magpiprito ulit ako. O, diba? Para malaman natin kung ano talaga yung perfect na sukat. Kasi ito, yung sa simple, hindi ko sure kung kulang ako sa knead. Pero sabi kasi naman ni chef, hindi naman dapat i-over knead. Konting knead lang talaga yon. O medyo malambot kasi, kaya nabubutas oh. Yan. Ilalagay ko rin ang sukat na to dito sa gilid. Pwedeng dagdagan siguro or bawasan ng harina or bawasan natin ng mantika or something kasi sobrang parang ma-oil. Parang sobra yung ating mantika. Yan, iprito na natin para naman makakain na kami. O, diba? Kasi gabi na talaga. Medyo mahabang proseso, guys. Prituhin na natin. Ayan, guys. Mainit na yung ating mantika pero according to the chefs, wag daw pakuluin ng todo. Tapos i-low fire natin para daw hindi mabigla yung dough. Yan. Low fire ba?
Dito kasi masyado makita. Ayan. Naka-low fire ba, Daddy? Daddy D. Oo. Yan. Ilagay natin yung ating mga empanada. Mainit na rin naman. Pero hindi pa siya kumukulo. Ay, deep fry. Oo. Medyo deep fry. Para daw hindi mabigla. Kasi pag nabigla, hindi daw maganda. Nagulat. Di ba? Pag nagugulat, hindi naman talaga maganda. Yung itsura na to is hindi ganun kaganda, pero tingnan natin ang lasa. Kasi ang importante naman sa pagkain ay ang lasa. Ang aesthetic beauty ay for the eyes only. Diba? Pero ang ating lasa ay for the mouth. Diba? And for the stomach. For the tummy. Yan, tingnan natin. Unti-untiin nating iprito. Baka magdikit-dikit ito. Mainit na rin naman, oh. Diba? Yan. Sobrang na-excite ako. Kasi itsura, nabubutas. Ang saucy-saucy pa naman ang ating palaman. O, diba? Basta hindi ko titigilan yan bukas, guys. Hanggat hindi ko na po perfect talaga yung dough na hindi nabibiyak at talagang empanadang itsura. Kasi ito finold ko lang na fold-foldan para lang masara. Ayan, ilubog natin to. Yung mga hindi kasi pantay yung aking kalan, hindi pantay yung paa. Kaya dito malalim, lubog. Doon sa kabilang side, hindi. Ayan. Hintayin natin na mag golden brown. Tapos balikan namin kayo, of course. Kaka-excite! Ayan guys, medyo nag-brown na. Pero parang hindi talaga pantay yung kalan. Kaya hindi rin pantay yung pagkakaluto. Ay nako. Pero I think perfect naman ang magiging lasa. O diba? Daanin lang natin sa lasa. Hindi lang sabay-sabay maluluto. Kasi hindi to bandang part. Hindi pa. Dito nag-golden brown na yung sa center. Ayan. Balikan ko kayo guys pag luto na talaga. Promise! Ayan, hanguin na natin yung mga pwede na. Meron na kasi ditong luto. Baka kasi masunog. Aroy! Ayan. May spider cut sa likod. Spider cut. Ayan. Yan talaga ang spice ng aking vlog palagi, guys. Yan. Mukhang malutong nga. Mukha pa lang, malutong na. Ayan. Assuming. Assuming lang po ako. At syempre, umaasa na talagang ang lasa na to ay perfect. Yan. Kunin natin kasi Ito na rin naman lahat. luto na nga, baka Kanina pa yan masunog. Feeling ko masusunog na. Patayin na natin yung Luto apoy. na yan. Patayin ko na guys yung apoy ha. Ay! Ito tama. Luto na yan. Ito na. Patayin na natin. Doon kasi sa mga lutuan talaga ng mga empanada, sa mga bilihan. Ano to? May timer, tapos syempre pantay talaga yung luto. Tapos pwede rin itong i-oven. Pero wala naman akong oven. Sa air fryer, hindi ko sure. Kasi never pa akong nakapag-try ng air fryer sa buong buhay ko. Pero sa oven, I'm sure, pwede to. Kasi ibang cooking ng empanada, nakikita ko sa oven ginagawa. Sa YouTube, marami. Yan. Wow, ang ganda. Tanggalin muna natin yung mantika dito sa ating kitchen towel. Bago natin kainin, tanggalin muna natin. Yan guys, mukha namang successful. Kapag ganitong naluluto na, sobrang happy ko na. O, tingnan nyo naman. O, palamigin lang natin kasi hindi naman to kayang kainin ng ganito. At magkakanda paso-paso. At saka para masipsip niya yung mga excess oil. Yan. Tapos yung mantika, isiset ko lang to bukas. Gagawa ulit ako ng another dough
Pero ilalagay ko talaga sa gilid. Promise yun. Ayan guys, magme-merienda kami. Thank you Lord for this food. Ayan, mayroon kaming merienda. Merienda dinner. Wow. Testing nga, testing. Testing natin. O sige, anak. Huwag kang mahiya. Tingnan natin kung ano lasa. Lasang pula. Tingnan lang. Just. Wow! Hindi naman pala tayo pinahiya talaga ng lasa ng ano? Ng dough. Saan tinapay na? Ang sarap! Ang lapo-lapo! Fish yan. Isda. Hindi niya nalang malaya ng isda. Anong kala mo? Something na katalise. Sarap! Empanada. Ay! Ay! Epic fail na naman yung aming ano. Kasi hindi ko natakpan. Hindi ko kasi natakipan. Yelo. Ilagay sa... Yung yelo natin sayang. Ang lasa ko. Hugasan daw ni Daddy D. Oh, Tingnan nyo sa guys. laman la. Ang sarap. Ang sarap ng laman. Uy, Nasasyak si Otep. ang masarap ah. Oh, di ba? Isda. Isda pero Masarap. masarap sana to kung nilagyan ko pa to ng ano, raisins. Favorite ko pa naman yun. Kaso wala akong nabiling raisins, guys. Ang sarap. Approve naman pala. Yung lasa ng dough. Hindi pala to, ano, hindi mo rin pwedeng, ano, deadmahin. Ang sarap niya. Divorce. Divorce. At crunchy talaga. Pasensya kayo, magsasalita talaga ako ng may laman kasi may laman ang bibig kasi gusto kong explain yung lasa. Crunchy talaga yung crust. Parang crust ng buko pie. Pie. Parang crust ng buko pie, guys. Pwede pala natin gawin yun. Ganun pala ang crust niya. Ito. Iniisip ko kanina kung ano yung kalasa. Buko pie na buko pie ang lasa ng crust. Hindi nga lang matamis. Lasang isda. Diba? Ang sarap ng isda. The best talaga yung lapu-lapu. Mas masarap yung lapu-lapu kaysa kung tuna yung ginawa natin. Kasi yung tuna, sa kantay kukuha. Ito, fresh. Talagang raw. Raw fish. Ang lutong yung ano, nung crust niya. Pwede pala ang buko pie ganito. Kaya lang, ina-oven yun eh, di ba? Di ba? May oven ba tayo? Wala nga tayong oven eh, Wala eh. sayang. Buko pie, egg pie. Pwede pa rin ganitong crust. Just kayo. Harap, ano Dalawa to? na ako. Ang sarap niya, guys. Nakakabusog din. Nakabusog talaga to kasi pala siyang tinapay. Busog na ako siguro ng pangalawa. Gusto nga lang ako. Pero hindi siya kasing kunat ng tinapay. Kasi yun yung sinasabi nga ni Chef Malabo. Tatum. Hindi siya maglalasang bread talaga na yung parang mamon, yung mga ganun. Kasi yung ibang empanada, parang tinapay na mamon. Eto hindi. Yung crust niya talaga, guys, para siyang pie. Parang buko pie, ganun. Hindi ko na pala kailangang Pero ano to, malabo? hindi ko na pala kailangang ulit-ulitin yung maghanap pa ako ng ibang ano, ibang recipe ng dough. Kasi perfect na pala to. Hindi ko lang siguro na need ng masyado, kaya nabubutas yung iba. Kasi eto, yung bandang huli, ninid ko pa siya, dad, diba? Nakita mo? Ninid ko ng husto. Tingnan nyo to, guys, buo. May buo. Kasi etong dalawa, oh. Bali, tatlo yung buo eh. Kasi yung huli na yun, naisipan kong inid pa siya. So, kulang yung kneading ko nung mga unang nabutas. Yun ang diskarte natin. Ilalagay ko dito kung ano yung mga sukat na to.
Wow, ang sarap. Ito, bumbo. Yan, buo. O, diba? Sarap niyan. Lakas nakabusog. Bukas iluluto ko yung iba. Madaling araw pa lang, gagawa na ako ng, ano guys, ng ganito. Ipamimigay ko naman yung mga bukas. Papatikin ko dyan sa boys. O, bibigyan ko yung sa kabila. Kasi ito, konti lang yung nagawa ko eh. Kasi nga, gabi na. At saka yung kanyang sukat, hindi ko pa tansyado. Hindi ko alam na ganyan lang pala kakunti. Marami naman akong harina. Gagawin ko yung bukas ng madaling araw. Mamaya. Tatlo pa yan eh. Busog na talaga sa hotel. Yun guys! Magpapasalamat na ako. Maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa aming channel, sa mga live updates po. Paki-follow lang po ang aming mga Facebook account. Wait lang. Josephine Guansing de Dios po para sa akin. At kay Daddy naman ay Dante de Dios. Ayan. Ang daming po naming mga ano doon, mga anik-anik, mga batuhan ng post ng mga ano, ng buong HGB actually. Kasama si PGB. At saka yung Hara Babes at saka ang Team Harabat. Naku, matutuwa po kayo. Para lagi tayong everyday may kwento. O, diba? Kahit wala kaming upload minsan dito sa channel, meron tayong mga balitaktakan doon sa ating Facebook account. Ayan, maraming salamat po. Bye! Hindi yan. Hindi yan. O, ayan. Karabas, pang merienda namin. Siya na ang nagprito eh. Hingi tayo, hingi. Siya na ang nagprito ng second batch. Oh, may meriendahin na nila, guys. Sila na ang merienda. Ayan, oh. Ano masarap sa usawan dito? Okay. Wala. Ketchup? Sige, pwede. Pwede. Ako gusto ko yun. Dali mo. Ketchup, pwede. Yan. Makikita sa kanilang vlog ang reactions.